So guys, labas tayo ngayon. Kasama natin si... Ay, naka-truck pala pre. Teka lang. So ngayon ay nabigyan na naman tayo ng pagkakataon na makalabas at makagala. Kasama ko ngayon si Carl Ashley, 24 years old, tech cadet. For today's video, dito tayo ngayon sa bansa na nais puntahan ng karamihan sa ating mga seaman. Ang Brazil. Oh, grabe yung tripulante. Yung tripulante. Ngayong araw ay plano namin pumunta sa isa sa 7 wonders of the world, ang Christ the Redeemer. Napakaswerte nga pala netong si Ashley kasi isang linggo pa lang siya nandito sa barko. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na makagala. Shoutout nga pala sa mga naiwan namin sa barko. Sorry guys. Medyo malayo nga rin ang lalakarin mula sa puerto papunta sa gate, pero worth it naman ito mamaya kapag nakarating na tayo sa destinasyon natin. Kung gusto niyo namang makatipid sa paggala, ay dapat meron kayong internet sa cellphone nyo para makapag-book kayo ng Uber ride na kung saan mas mura ito kung kumpara sa mga taxi na nakaabang lang sa labas ng gate. Eto na, palabas na kami sa unang gate at chinek kami kung meron kaming dalang release at passport na requirements sa aming paglabas para mapatunayan na kami ay tripulante o trabahador sa barko. Paglabas nyo dito ay maglalakad naman kayo saglit para naman dun sa abangan ng van, palabas naman sa pangalawang gate. Eto na, nakasakay na tayo sa libreng van at meron kaming kababayan na nakita galing siya sa kabilang barko. Pupunta rin daw sila sa Christ the Redeemer pero meron pa siyang ibang kasamahan at di kami magkakasya sa isang Uber ride kaya mas minabuti na namin maghiwalay. Paglabas namin sa pangalawang gate ay tumiretso na kami sa Terminal Rodoviario Novo Rio para magpapalit ng aming pera. Dito nga rin pala kami pumili ng SIM card sa terminal na nagkakahalaga ng $8 o 40 reais. Kung ikukumpara ko ang terminal na to sa atin, para itong PITX. Eto na, nakahanap na kami ng money changer. Ang palitan nila ay 1 USD to 5 reais. Pagkatapos magpapalit ng pera ay agad kaming nag-book ng Uber papunta sa President. So guys, naghihintay kami ngayon ng aming Uber ride. Papunta kami ng Christ the Redeemer. Dito na yung aming ride. Yes! At dumating na yung kotse na binook namin. Eto na, palapit na tayo sa katotohanan na makarating sa isa sa 7 wonders of the world. Nice one! Let's go! Ang ibinayad nga pala namin sa Uber ay 30 reais or nagkakahalaga ng 6 USD. Dito na kami, paakyat na kami sa Christ the Redeemer. Yeah, the next train way to 2 hours. The next train? Siya nga pala, sa babaan ng Uber ay hindi pa doon ang pinakatuktok ng Christ the Redeemer. Pwede kayong pumili sa 3 choices. Yun ay ang train, ang van, o ang mag-hike. Wala na kaming oras para mag-hike kaya mas pinili namin mag-train dahil mas mura ito kung ikukumpara sa van. Buti na lang hindi kami nataon sa peak season kaya hindi gaano mahaba yung pila at mabilis kami nakasakay sa train. Ang ibinayad nga pala namin sa train kasama ng entrance fee ay 100 reais per head or katumbas ng 20 USD. Back and forth na nga pala yun. Hello, welcome. Save the ticket to come back. Okay, before the water, take a picture. Okay, together. Ice free? Everybody do some commitment, okay? Okay. Keep your turn, okay? Okay. Para kita yung bucket. Welcome to the Corcovado train. We are departing from Value Station and entering the Tijuca National Park, a conservation unit managed by the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation.
Let's go! Nakapunta na sa isa sa 7 Wonders of the World. Akyat na kami. 300 meters. Yes! Wow! Sa wakas, nakakit na rin tayo sa Christ the Redeemer. Ito, kasama ko si Kadet. Gagi, di pa rin ako mapaniwala. Oo nga. Ito na. Isa sa 7 Wonders of the World na puntahan mo. At the age of 23. Yay! Pag pupunta kayo ng Rio, kung ako sa inyo, pumunta kayo dito sa Christ the Redeemer. Next time, sasabihin ko yung mga prices, yung mga nagastos namin. Siyempre, sa una mahirap, pero kailangan, pag gusto mo, gawa ng paraan, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Oo. Laging mayroong Ito ay isa sa hindi ko makakalimutang experience sa buong buhay ko. At sana marami pa akong mapuntahang magagandang lugar sa buong mundo. Kung gusto niyo nga palang magsimba ay meron sila ditong mini chapel sa likod ng statue. Bago tayo umalis ay huwag tayong makalimot na magpasalamat sa taas sa pagkakataon na binigay niya sa atin. Meron nga rin ditong isang shop na nagtitinda ng mga souvenirs tulad ng keychain, magnets, sunglasses, statue, at iba pa. So guys, ngayon papakita ko sa inyo yung mga nabili ko nung nag-shore leave kami sa Rio de Janeiro. Una, nung umakit kami dun sa Christ the Redeemer, naisip ko agad na bumili ng souvenir, ng statue, kahit maliit lang. So ito yung statue. Ito ay nagkakalaga ng 100 reais or $20. Sulit na rin. Kasi yun yung first time kong pumunta doon. Kasi nung padete ako, wala akong chance gawa ng COVID time nun. At ngayon nagka-chance ako kaya umakit ako doon at kumuha ng souvenir na to. At syempre, bumili na rin ako ng pang display sa bahay. I mean yung magnet sa rep. At lastly, ito ang keychain. So lahat yan nagastos ko is nasa $30. Kasi itong dalawang to ay, ito ay 25 reais at yung keychain naman ay 15 reais. So total is 150 reais. So eto yung total ng lahat-lahat ng nagastos ko. Salamat sa panonood at sana mag-subscribe kayo sa channel ko and hit the notification bell for more videos to come.